Sino po rito? Minsan, napaisip siya na bakit ang Panginoon, pinayagan niya na may mga wala sa iyo na mga mahalagang bagay sa buhay mo. Sino po rito na-experience na yon? May nawala sa kanya na mga mahalagang bagay. Alam niyo po, minsan, mapapaisip ka, bakit ang Panginoon, bakit ang Diyos pinapayagan niya na mawala sa iyo yung mga bagay na alam niyang masasaktan ka pag nawala sa iyo? Sino po rito, nasaktan na nung may mawalang mahalagang bagay sa buhay niya? Alam niyo po, minsan mapapaisip ka, bakit ang Panginoon pinapayagan niya yung karanasan na minsan may mawala sa atin kahit alam niya, pwede nating ikabagsak pag nawala sa atin. Alam niyo po, sino aminado, sobrang nasaktan ng mawala ng pera. At sino aminado, sobrang nasaktan nung mawala yung kanyang kabuhayan. Lalo na yung mga pinaghirapan niya, pinagsikapan niya na maipundar, pero pinayagan ng Diyos na mawala. Totoo po ba, masakit yung mga ganong karanasan sa ating buhay? Yung sobrang halaga sa iyo, pero pinayagan ng Diyos na mawala sa iyo. And at the same time, sino po aminado, minsan sobrang mapapaisip ka, bakit ang Diyos pinapayagan niya na mawala sa atin yung mga mahalagang tao sa buhay natin? Mawala yung relasyon sa atin, masira yung ating marriage. Bakit pinapayagan ng Diyos yung mga bagay na alam niya na masasaktan naman tayo talaga? Kasi nga ito po ang totoo. Hindi pwedeng hindi ka masaktan kung yung dati, ang dami-dami mong pera, pero bigla nawalan ka ng pera. Sino po aminado, nawala na ng pera? Naranasan mo yung maraming kang pera, pero pinayagan ng Diyos na mawala yung madaming pera na yon. At ito po ang totoo, hindi pwedeng hindi ka masaktan kung dati ang lakas-lakas mo, pero bigla naratay ka sa sakit. At hindi ka pwedeng masaktan o hindi masaktan kung dati buo ang relasyon mo, buo ang marriage mo, buo kayong mag-asawa, pero bigla nasira. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Una, sa lahat ng mga bagay na mahalaga sa atin, laging merong nadidevelop na malalim na emotional attachment. Sino po aminado? Hindi ka naman malulungkot nang mawalan ka ng pera kung hindi ka emotionally attached sa kabuhayan mo. Totoo ba yan? Yung mga pinaghirapan mo, pagka biglang nawala sa'yo, yung kabuhayan mo, sobrang malulungkot ka eh. Sobrang masasaktan ka eh. Sa ayaw at sa gusto mo, most of the time, maaapektuhan ka ng lagay ng kaperahan mo, ang emotion mo. Totoo po ba yan? Sa ayaw at sa gusto mo, pwede kang pasayahin o palungkutin ng laman ng pitaka mo eh. Sino po rito masayang-masaya pag maraming pera? Yung iba, ayaw pang umamin eh. Sino malungkot dito pag wala ng pera? Alam niyo po, pwedeng apektuhan ng kondisyon o sitwasyon ng ating kabuhayan, ng ating finances, yung ating emotion. Sa ayaw at sa gusto mo, pwede kang pasayahin ng kondisyon at sitwasyon ng finances mo. Iyon yung realidad. At the same time, sa ayaw at sa gusto mo, pwedeng ipakita o idikta ng lagay ng kaperahan mo ang mood mo sa maghapon. Sino po rito yung mga asawang lalaki? Sino rito mainit ang ulo ng asawa mo pagka walang pera? Alam mo na, mainit talaga ang ulo. Yung hindi mo makausap. At pagka kinausap ka, tiyak mapapagalitan ka. Yung hindi ka pa nagsasalita, galit na agad sa'yo. Alam niyo po, pwedeng idikta ng sitwasyon ng ating kaperahan ang mood ng isang tao. Yung buong maghapon, ididikta ng sitwasyon ng iyong kaperahan ang magiging mood mo. At alam niyo po, sino naniniwala, hindi ka naman malulungkot nang bigla kang magkasakit kung hindi ka emotionally attached sa iyong kalusugan. Sino po rito masaya pag malusog siya? Malusog yung pamilya niya, malusog yung mga mahal niya sa buhay. Iyon yung reality eh. Hindi pwedeng hindi ka malungkot pagka merong nagkasakit sa inyo eh. Lalo na kung ikaw mismo yung nagkasakit. Sa ayaw at sa gusto mo, magiging masayahin ka ba o bugnutin ka, depende sa kondisyon ng katawan mo eh. Napansin niyo yung mga taong dati masasaya pero nung nagkasakit, naging maiinitin ang ulo. Napansin niyo yun? Yung dating masayahin,
naging malulungkutin. Ibig sabihin, yung kondisyon ng ating katawan naaapektuhan maging yung ating emotion. Kung ikaw ay malakas, naaapektuhan din ito yung emotion mo. Pwedeng maging masaya ka at pwede rin namang maging malungkot ka, depende sa kalalagayan ng iyong sitwasyon o ng iyong kalusugan. Alam niyo po, sa ayaw at sa gusto mo, mag-iiba tanaw mo sa buhay dahil sa pag-iiba ng kondisyon ng katawan mo. Ganun kalaki ang impact sa isang tao pag may nawala sa iyo o natanggal sa kanya temporarily or permanently. Ganun kalaki ang dinadalang lungkot sa isang tao pag may nawala o natanggal sa kanya temporarily or permanently. At ganun kalaki ang dinadalang sakit sa isang tao pag may nawala o tinanggal sa kanya temporarily or permanently. Pag nawalan ka ng pera, kahit temporal pa yan, masasaktan ka eh. Pag nawalan ka ng kabuhayan, pag nawalan ka ng mahal sa buhay, ng relasyon, nawalan ka ng kabuhayan, tiyak na masasaktan ka eh. Now, the question is, bakit nga ba pinapayagan ng Diyos na mawalan tayo temporarily or even permanently ng mga mahalaga sa atin kahit alam ng Diyos masasaktan tayo? Alam niyo po, unang dahilan, to call your attention to turn back to Him. Totoo ba minsan may kailangan pantanggalin o kunin ang Diyos sa atin para lang mapansin mo na tinatawag ka ng Diyos eh. Pabalik sa Kanya eh. Minsan may kailangan pantanggalin o kunin ang Diyos sa atin para lang makita mo na sobra ka na palang napapalayo sa Diyos. At totoo ba minsan may kailangan pang kunin o tanggalin ang Diyos para lang maisip mo na wala ka na pala doon sa direksyon na gusto ng Diyos na lakaran ng buhay mo. Sometimes gagawin ng Diyos yung mga bagay na yun, kahit alam niya masasaktan ka eh, para lang makuha yung attention mo. Kasi nga, kung meron mang nakakaalam, kung lumalakad ka pa ba doon sa direksyon na gusto ng Diyos sa buhay mo, walang iba kundi ang Diyos eh. Alam ng Diyos kapag ka hindi na tama yung ginagawa mo sa buhay mo eh. Alam ng Diyos kapag ka unti-unti napapalayo ka na sa Kanya eh. Pansinin niyo si David. Sa pagpunta niya doon sa lugar ng mga Pilisteo na kalaban ng bansang Israel, hindi niya napansin, unti-unti, mali na pinupuntahan ng buhay niya eh. Pansinin niyo dito sa 1 Samuel 10:7 to 7-9, sabi doon, at ang bilang ng mga araw na tumira si David sa lupain ng mga Pilisteo ay 1 taon at 4 na buwan. Noon na umahon si David at ang kanyang mga tauhan at sinalakay ang mga Sebusereo, mga Gerseo at ang mga Amalekita sapagkat sila ang mga dating mamamayan sa lupain sa daang patungo sa Shur hanggang sa lupain ng Ehipto. Pansinin nyo, si David that time lumulusob doon sa mga bayan, kinukuha lahat ng mga pwedeng papakinabangan at walang itinitirang buhay, babae man o lalaki. Until the day, one day, habang wala siya at yung mga tauhan niya, sinalakay ng mga Amalekita ang lugar nila. Kinuha lahat ng pwedeng pakinabangan, tinangay lahat yung mga kababaihan at yung mga bata kasama ang mga mag-iina ni David. Dito sa 1 Samuel chapter 30 verses 1 and 2. Sa tingin nyo, ito ba ay aksidente o nagkataon lang? No. As I've said before, pag unti-unti ang layo mo na sa Diyos, pag wala ka na doon sa direksyon ng buhay na gusto ng Diyos sa iyo, may kukunin siya o tatanggalin siya kahit masaktan ka pa. Pag nandoon ka na sa direksyon na lihis doon sa gusto ng Diyos na lakaran ng buhay mo, may tatanggalin ng Diyos sa iyo. May kukunin ng Diyos sa iyo para lang ibalik ka doon sa tamang direksyon ng buhay mo. Pag unti-unti, ang layo mo na sa Diyos, may tatanggalin ng Diyos sa iyo. May kukunin ng Diyos sa iyo para makita mo yung tamang direksyon ng buhay mo. What does it mean? Una, pag lahat ng mahalaga sa iyo, kabuhayan mo, kalusugan mo, relasyon mo, mas hinigitan ang halaga ng Diyos sa iyo, sa buhay mo, kahit masaktan ka pa, tatanggalin ng Diyos, kukunin ng Diyos temporarily or permanently.
Totoo ba may mga tao dumating sa point ng buhay? Mas mahalaga na yung kabuhayan kaysa sa Diyos. Totoo po ba yan? May mga tao hindi na makuhang iwan yung kanilang negosyo kahit Sunday. Totoo ba yan? May mga tao hindi na makuhang iwan yung mga kabuhayan niya para sa Panginoon eh. Alam niyo po, ito yung point na kaya mong wala sa church, pero hindi mo kayang wala sa business mo. Totoo ba? May mga ganong tao? Kaya niyang wala sa church, kaya niyang hindi sumamba. Huwag lang mapabayaan yung kanyang business. Yung kaya mong mag-ubos ng maraming oras para kumita, pero hindi mo na kayang mag-pray. Yung kaya mong mag-sacrifice ng maraming araw para kumita, pero hindi mo na magawang makapag-serve sa Panginoon. Totoo ba may mga tao dumating doon sa point ng buhay nila? Mas mahalaga na sarili kaysa sa Diyos. Yung kayang magpuyat doon sa K-drama, pero buong service sa church, tulog. Tingnan mo yung katabi mo, baka magdamag na nagpuyat. Yung kaya mong makipagsiksikan sa mall, pero ingat na ingat ka sa maraming tao sa church. Napansin niyo yan? Yung kayang tiisin yung init dun sa galaan, pero hindi ang init sa loob ng church. At totoo ba may mga tao dumating na dun sa point ng buhay, mas mahalaga na relasyon sa tao kaysa relasyon sa Diyos. Yung kayang ipagpalit ang relasyon sa Diyos, wag lang mawala yung boyfriend o girlfriend niya. Napansin niyo yan? Yung kayang isuko pananampalataya, wag lang mawala yung taong mahal niya. Especially doon sa mga young pro natin, sa mga kabataan, yung kayang-kaya nilang isuko yung kanilang relasyon, wag lang mawala yung kanilang relasyon. Wag lang mawala yung kanilang boyfriend, yung kanilang girlfriend. Alam niyo po, yung kayang isuko ang Panginoon, kayang isuko yung pananampalataya, yung kayang hindi makasamba basta kasama yung taong mahal niya. Those are action ng isang tao na ipinapakita, mas mahalaga na sa kanya kabuhayan niya, yung kalusugan niya, at yung relasyon niya kaysa sa Diyos. Na isang araw, tandaan niyo po, kahit masaktan ka, kukuhanin ng Diyos. Para lang ipakita sa iyo, higit na mas mahalaga dapat sa buhay mo ang Diyos. Ikalawa, pag lahat ng mahalaga sa iyo, kabuhayan mo, kalusugan mo, relasyon mo, inilayo ka na sa Diyos, malaki ang opportunity o possibility na kunin o tanggalin nyo ng Diyos temporarily or permanently kahit masaktan ka pa. Totoo ba may mga tao sa sobrang pagkalibang sa kabuhayan niya, hindi na napansin ang layo-layo na pala sa Panginoon. Totoo ba? Sa sobrang pagkalibang, may mga tao sa sobrang pagkalibang sa sarili niya, hindi na napansin ang layo-layo na pala niya sa Panginoon. At totoo ba may mga tao sa sobrang pagkalibang sa relasyon niya, hindi na napansin ang layo-layo na pala niya sa Panginoon. Napansin niyo? Dahil doon sa sobrang pagkalibang mo, nakalimutan mo na born again ka pala. Ang napili mo, ibang mananampalataya o iba yung pananampalataya. Again, hindi mo pwedeng sabihin na ipagpe-pray mo na lang na makasama mo sa church. No. Marami po akong kinakounsel. Hindi sila matahimik ngayon. Kasi pinagpalit ang pananampalataya, pinagpalit ang Panginoon, kahit alam nila, mali sa prinsipyo ng Panginoon. Alam niyo po, again, may mga tao sa sobrang pagpapahalaga doon sa kanilang relasyon, hindi na nila napansin ang layo na pala sa Panginoon. Ano pinapakita nito? Lahat ng yamang merong ka, ang ganda ng dahilan bakit ibinigay ng Diyos. Kaya hindi siya dapat maging dahilan para malayo ka sa Diyos. Lahat ng kalusugan, kalakasan na meron ka, ang ganda ng dahilan bakit binigay ng Panginoon sa iyo. Kaya hindi dapat maging dahilan para malayo ka sa Diyos. At lahat ng relasyon na meron ka, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, yung marriage mo, lahat yan ang ganda ng dahilan ng Diyos bakit ibinigay niya. Kaya hindi siya dapat maging dahilan para malayo ka sa Diyos.
lahat ng ibinigay ng Diyos sa iyo, maganda ang dahilan, kaya hindi mo dapat pinapayagan na maging dahilan para malayo ka sa Diyos. Kasi nga, once napayagan mong ilayo ka ng kahit na anong sobrang pinapahalagahan mo sa buhay mo, papayagan din siyang mawala ng Diyos sa iyo. Kahit gaano pa siya kahalaga sa iyo. Ikalawa, bakit ang Panginoon pinapayagan niyang mawala sa atin yung mga mahalaga sa ating buhay? To remind you that everything that you have, dadaan lang sandali at hindi mag-i-stay forever. Sino po naniniwala? Dadaan lang naman lahat sa atin yung anumang meron tayo sa buhay natin. Totoo ba yan? Lahat ng meron tayo, dadaan lang sa atin. Yung yaman na meron ka, kahit gaano karami, dadaan lang sa buhay mo eh. Totoo ba yan? Lahat ng meron ka, lahat ng kabuhayan, kahit gaano pa karami yung kabuhayan na yan, dadaan lang sa'yo. Dahil isang araw, iiwan mo naman lahat yun eh. Totoo ba yan? Lahat ng meron ka, kahit gaano pa karami yung pera na yan, kabuhayan na yan, dadaan lang sa buhay mo. At maging yung kalakasan na meron ka, sa ayaw at sa gusto mo, dadaan lang sa buhay mo yan. At maging yung relasyon na meron ka, dadaan lang lahat yun sa buhay mo. Isang araw lilipas ang lahat ng meron tayo sa buhay natin. Totoo ba yan? Kahit gaano pa kaganda yung relasyon na meron ka, iiwan at iiwan mo rin yan eh. Kahit gaano pa kaganda yung katawan na meron ka, yung lakas na meron ka, kahit gaano pa karami yung kabuhayan na meron ka, dadaan lang lahat yan sa journey mo. Alam niyo po, tandaan niyo, ito ang totoo. One day, yung yaman na meron ka, pwedeng naipamana mo na or naiwan mo na pag-alis mo sa mundo eh. One thing for sure, kung naipamana mo man yan o nawala man, ang isang tiyak na bagay, iiwan mo yan. Totoo ba yan? One day, yung lakas na meron ka sa paglipas ng panahon, kasabay din nalilipas eh. Sino po aminado? Doon sa mga medyo nagkakaedad na, nakamukha ko, marami ka na rin hindi nagagawa. Marami na rin yung iba na, yung pinapahid mo sa katawan mo. Alam niyo po, ayan, one day yung relasyon na meron kapag alis mo o ng isa sa inyo, doon sa mga mag-asawa, kasabay no, natatapos na rin yung big kiss nyo sa isa't isa. Lahat iiwan. Kayamanan, kalakasan, relasyon, lahat yun. Ano pinapakita nito? Una, habang nasa sayo pa sila, yung yaman, lakas, relasyon, be a good steward. Sino po naniniwala? Pag mabuting katiwala ng yaman, pwedeng i-extend ng Diyos yung pag-i-stay nito sa buhay mo. Totoo ba yan? Pag mabuti kang katiwala ng Diyos sa kabuhayan, i-extend ng Diyos yung pag-i-stay nito sa buhay mo eh. Sino po aminado? Pag mabuti kang katiwala sa katawan na meron ka, i-extend ng Diyos yung lakas na meron ka. At maging doon sa relasyon, sino po aminado? Pag mabuti kang katiwala ng relasyon na meron ka, i-extend ng Diyos yung panahon na buo ang relasyon mo. I-extend ng Diyos yung panahon na masaya ang relasyon yung mag-asawa. Alam niyo po, napakahalaga na makita natin na bilang katiwala ng Diyos, dapat habang nasa sa atin sila, maging mabuti tayong katiwala. Kasi nga, anong pinapakita nito? Kung paano mo i-handle ang yaman na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, yun ang magdidetermine hanggang kailan ka lang magiging mayaman. Kung paano mo i-handle ang kalusugan na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, iyon ang magdidetermine kung hanggang kailan ka lang magiging masigla. At kung paano mo i-handle ang relasyon na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, iyon din ang magdidetermine kung hanggang kailan lang buo ang relasyon mo. Tandaan niyo po, anumang pagsasayang sa yamang meron ka, kapalit nun, umiigsing panahon na mayaman ka. Anumang pagsasayang sa kalusugan, anumang pag-aabuso sa lakas na meron ka, kapalit nun, umiigsing panahon na masigla ka.
At tandaan nyo po, anumang pagbabaliwala sa relasyon na meron ka, especially sa marriage mo, kapalit nun, umiigsing panahon na buo kayong mag-asawa. Lahat ng pagsasayang natin sa buhay natin, may kapalit. Umiigsing panahon para ma-enjoy mo siya. Yaman man yan, relasyon man yan, kalusugan man yan. Ikalawa, habang nasa sayo pa sila, yaman, kalakasan, o yung lakas at relasyon, love them, value them, para walang regrets pag kinuha na ng totoong may-ari. Totoo ba, maraming tao, ang realization sa maraming mahalaga sa buhay, kung kailan wala na eh. Totoo ba yan? Minsan kung kailan wala na, saka pa natin nare-realize, mas masarap pala pag maraming pera eh. Totoo ba yan? Sino rito, na-realize lang na ang hirap pala pag walang pera, nung wala ng pera. Pero nung maraming pera, nung mga araw na 15, 16, 17, parang hindi mauubos ang pera eh. Pero pagdating ng 18, 19, 20, sino rito gusgusi na pagdating ng ganong petsa? Yung mga tinatawag na petsa de peligro, yung pagdating ng 15, 16, 17, nandoon ka sa mall, ang sarap ng kinakain mo, mamahalin pa ang kinakain mo, pero pag uwi mo sa mga susunod na araw, pag hindi noodles, sardinas. Galing pa sa ayuda. Alam niyo po, maraming mga tao, parang hindi mauubusan ng pera pag may pera. Pero pagka wala ng pera, nakatulala na. Iniisip kung saan napunta yung pera niya. Pero siya naman ang gumastos. Totoo po ba yan? Maraming mga tao, hindi alam kung saan gagastusin yung pera, kung saan ginagastos. Pag naubos na, nagmumukhang kawawa. Alam niyo po, again, habang nasa sa atin pa yung mga bagay na yon, yung kayamanan, yung lakas, yung relasyon, dapat pinapahalagahan mo ng husto, minamahal mo ng husto, kasi nga, napakalungkot lang na maraming tao, kung kailan ubus na, zero balance na, saka lang nakikita halaga ng mga dumating na pera sa kanya. Pero pag maraming pera, gastos dito, gastos doon, punta dito. Sino rito yung laging deserve ang kanyang motto sa buhay? May mga tao kung kailan, alam niyo po, maraming mga tao kung kailan may sakit na, saka lang nakikita halaga ng maayos na kalusugan. Kung kailan malakas pa, pero nung malakas pa, kung makalaklak ng milk tea, parang tubig ang nilalaklak eh. Ng mga kabataan natin, hindi kakain. Yung iba hindi pa nga maglalan sa school eh. Paglabas ng school, diretso sa mga milk tea. Alam niyo po, minsan may mga tao, pagdating naman sa relasyon, kung kailan napagod na siyang mahalin, unawain, at tanggapin ng asawa, saka pa lang nakikita halaga ng asawa niya. Sino po naniniwala? Nakakapagod ang magmahal. Lalo na mali yung taong minahal mo. Totoo pa ba yan? Yung mga taong hindi marunong mag-value ng pagmamahal, hindi marunong magsukli ng pagmamahal, mapapagod ka. Kahit gaano pa kataas ang pagmamahal mo. Pag ang isang tao hindi kayang suklian yung pagmamahal mo, hindi kayang pahalagahan yung pagmamahal mo, kahit gaano ka pa kabait na asawa, mapapagod ka. Alam niyo po, parang maraming mag-aaway pagkatapos ng message. Parang maraming makaka-realize. Alam niyo po, again, may mga tao nung magkasama pa sila, babae dito, babae doon, gano'n na lang kung sakta ng kalooban ng asawa eh. What's the point? Tandaan niyo po, there's no amount of regrets ang pwedeng makapagbalik ng mga sinayang na mahalaga sa buhay. There's no amount of regrets na pwedeng magpabalik
doon sa sinayang na yaman, doon sa sinayang na lakas, doon sa sinayang na relasyon sa buhay. Lahat yun, pag nawala, alam niyo po, biyaya na lang ng Diyos kung ibabalik pa ng Panginoon. Lalo na intentionally, sinayang mo, pinagwalang bahala mo, talagang biyaya na lang ng Diyos kung ibabalik pa niya. Katlo, na dahilan, bakit may mga bagay na pinapayagan ng Diyos kahit alam niya na mawala, kahit alam niya masasaktan tayo? To save you from a bigger loss in your journey. Totoo ba, madalas yung akala mo na pagkawala, hindi naman pala totoong kawalan. Totoo ba yan? Minsan nahahayaan ng Diyos na mawala ang isang pinagkukunan mo ng kabuhayan para iligtas ka sa mas malaking problema sa pera. Hindi lang naman lahat negatibo yung pagkawala ng mga mahalaga sa atin. May mga bagay din na pinayagan ng Diyos para dun sa positibong relasyon o resulta. Alam niyo po, minsan, kukuhanin ng Diyos, ahayaan ng Diyos na mawala ang isa sa mga pinagkukuhanan mo ng kabuhayan para iligtas ka sa mas malaking problema sa pera. Minsan, ahayaan ng Diyos na magkasakit ka para mas maging aware ka na sa mas malalang sakit na pwedeng magkaroon ka. At totoo ba minsan, ahayaan ng Diyos na magkalayo kayo pansamantalang mag-asawa para mas ma-realize nyo ang halaga ng isa't isa. Sino po aminado rito sa mga mag-asawa? Mas nare-realize mo halaga ng asawa mo pagka medyo malayo sa'yo eh. O parang mas masaya kapag malayo asawa mo? Totoo po ba? Minsan, nare-realize lang natin sila, ang halaga nila, pag malayo sa atin eh. Alam niyo po, kaya minsan, mahalaga rin na nagkakaroon ng space ang mag-asawa para nakapagre-reflect. Nakikita mo, nararamdaman mo yung kulang sa'yo pag wala sa tabi mo. Alam niyo po, again, may mga bagay na hinahayaan ng Diyos na mawala sa atin, kuhanin ng Diyos kahit alam niya masasaktan tayo para iligtas tayo from a bigger loss in our journey. What does it mean? Una, sometimes loss in life are not really loss but a learning phase in life. Totoo ba minsan, yung akala mo nakawalan na hindi pala totoong kawalan yun eh. Yung akala mo, dahil sa pinagdaraanan mong matinding problema sa pera, tinanggal na ng Diyos yung pagkakataon mong guminhawa eh. Pero hindi pala, dahil point pala yon na pagtuturo at hindi tuluyang pagbawi ng yaman. Minsan yung akala mo dahil doon sa pinagdaraanan mong sakit, tinanggal na ng Diyos yung pagkakataon mong muling lumakas, sumigla, sumaya sa buhay, hindi pala. Kung hindi, point pala yon yung pagtuturo ng Diyos para tuluyan mong makita ang pag-iwas sa dapat mong iwasan. At minsan, yung akala mo dahil doon sa pinagdaraanan yung mag-asawa, tinanggal na ng Diyos ang pagkakataon yung mabuo, hindi pala dahil point pala yon ang pagtuturo para hindi tuluyang masira ang inyong relasyon. Ang importante lang, hindi mo masayang yung learning season na yon sa journey mo. Alam niyo po, anumang pagkakataon o season sa buhay mo na may tinatanggal ang Diyos, lagi mong titingnan na isang season yon ng pagtuturo ng Diyos sa iyo. May tinanggal sa iyong kabuhayan, may tinanggal sa iyong kalusugan o kalisiglahan, may tinanggal sa iyong relasyon, lagi mong titingnan ano yung tinuturo ng Diyos sa iyo. Bakit niya tinanggal yon? Ikalawa, sometimes loss in life are not really lost, but a moment to rekindle hope once more. Totoo ba minsan, hayaan talaga ng Diyos na mawala o matanggal sa iyo para lang muling mag-alab ang pag-asa mo sa Diyos? Totoo ba minsan, kailangan pang ubus na ubus tayo para muling lumuhod sa Diyos eh? Totoo po ba yan? Minsan kung kailan ubus na ubus ka na, zero balance ka na, saka mo lang uli natutunang lumuhod sa Diyos. Minsan, kung kailan mahinang-mahina na tayo, saka uli natin natututunang umasa sa Diyos. Minsan kung kailan malayo na kayo sa isa't isang mag-asawa,
saka mo lang natututunang muling hingi ng pag-asa ng Diyos. Alam niyo po, hindi lahat ng pagkawala ay pagkawala. Minsan, hahayaan siya ng Diyos para muling mabuhay ang pag-asa mo sa Diyos. Kaya niya pinapayagan na mawala yung mga bagay na yon. Pansinin niyo si David. For 1 year and 4 months, doon sa ating pong binasa kanina, nasa lugar siya ng mga Pilisteo eh. Walang accounts na nagsabi na nagkaroon siya ng marubdob na pananalangin sa Diyos until one day may kumuha sa mga asawa niya, sa kanyang mga anak, sa mga kayamanan niya. That time, buong kapakumbabaan siyang lumuhod at pinagtibay ang pag-asa niya sa Diyos. What's the point? Minsan, sasadyain talaga ng Diyos na kunin yung yaman na meron ka kasi doon na nakabase ang pag-asa mo sa buhay mo. Pag ang yaman na meron naging basis na ng pag-asa mo sa buhay, kukunin nyo ng Diyos. Pag ang lakas na meron ka, iyon na yung basis ng pag-asa mo sa buhay, kukunin nyo ng Diyos. Pag ang relasyon na meron ka, iyon na ang basis ng pag-asa mo sa buhay mo, kukunin nyo ng Diyos sa iyo. Alam niyo po, ganun ka-importante na dapat malinaw sa isang tao. Dahilan ng Diyos, bakit may tinatanggal siya o kinukuha sa iyo kahit masaktan ka pa? Kasi nga, pag hindi naging malinaw sa iyo ang dahilan ng Diyos, iba paniniwalaan mo sa panahong may kinukuha o tinatanggal ang Diyos sa iyo eh. Now, the question is, ano nga ba dapat na pinaniniwalaan natin sa panahong may kinukuha o tinatanggal ang Diyos sa atin? Alam niyo po, unang-una, maniwala ka. Hindi ito aksidente, kasama ito sa purpose ng buhay mo. 1 Samuel chapter 1, chapter 30, verses 1 to 5, ang sabi doon, nang si David ang kanyang mga tauhan ay dumating sa Siklag ng ikatlong araw, ang mga Amalekita ay sumalakay sa Negev at sa Siklag, nagapi nila ang Siklag at sinunog ito ng apoy. Dinala nilang bihag ang mga babae at ang mga lalaki at lahat ng naroroon, ang hamak at ang mga dakila, hindi nila pinatay ang sino man kundi kanilang dinala at nagpatuloy ng kanilang lakad. Nang si David at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa bayan, natagpuan nila itong sunog ng apoy at ang kanilang mga asawa, mga anak na lalaki at babae ay dinalang bihag. Kaya si David at ang kanyang mga taong kasama ay sumigaw at umiyak hanggang sa sila'y maubusan ng lakas sa pag-iyak. Verse 5, ang dalawang asawa ni David at nabihag din si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na balo ni Nabal na taga Carmel. Sino po naniniwala? Wala namang aksidente sa journey ng isang tao. Totoo ba ba yan? Walang aksidente sa journey mo eh. Walang aksidente sa pangyayari sa buhay mo. Kahit pa yung tila hindi kaganda ang pangyayari sa journey mo, hindi aksidente yon. Kahit pa yung tila masakit na pangyayari sa journey mo, hindi aksidente yon. Lahat ng nangyari sa buhay mo, bahagi ng purpose ng Diyos sa buhay mo. What does it mean? Una, sometimes God has to put us in a painful situation to bring us back in the right direction of life. Alam niyo po, minsan dadaling ka talaga ng Diyos sa masakit na sitwasyon para mabalik ka uli doon sa tamang direksyon. Si David, sabi nga natin kanina, mali na yung nilalakaran ng buhay niya eh. Kaya gumawa ng dahilan ng Diyos para ibalik siya sa tamang direksyon ng buhay niya kahit masasaktan siya. Alam niyo po, sino naniniwala? Minsan, yung pagkakabaon mo sa utang, ang magpapabalik pala sa iyo sa tamang direksyon ng buhay eh. Totoo po ba yan? May mga tao kung kailan nabaon sa utang at saka nakita yung tamang direksyon ng buhay. Pero nung maraming pera, ibang-iba yung tinatakbo ng buhay nila eh. Sino po naniniwala? Minsan, yung pagkakasakit mo pa, ang magbabalik pala sa iyo sa tamang direksyon ng buhay. Totoo po ba yan? May mga tao, after na magkasakit, nakita nila na kailangan ko pala ang Diyos. Mahalaga pala sa akin yung pamilya ko. Alam niyo po, sino naniniwala? Minsan, yung pagkasira ng relasyon mo ang nagpabalik sa iyo sa tamang direksyon ng buhay. Again, si David, for more than a year, nabuhay siya na bandido kasama yung mga
Pilisteo eh. Until one day, hinayaan ng Diyos na lusubin ng mga Amalekites yung kanilang lugar at kinuha yung mga mahalaga sa kanya. Again, sa tingin nyo, aksidente ba yon? No. Remember, David was already anointed as the next king of Israel. Si David, nung oras na yon, nai-anoint na siya sa pamamagitan ni Samuel bilang susunod na hari ng Israel. At yung buhay na nilalakaran niya that time, malayong-malayo dun sa purpose ng buhay niya eh. Just imagine, inanoint ka ng Diyos bilang susunod na hari ng Israel, pero nandito ka sa lugar ng mga kalaban ng Israel, and at the same time, namumuhay ka bilang bandido. Ang layo nun sa purpose ng buhay niya. Ang layo nun doon sa design ng buhay niya. What's the point? When you started to live apart from your purpose, tiyak may gagawin ang Diyos. When you started to live apart from your purpose, tiyak may kukunin si Lord. And when you started to live apart from your purpose, tiyak may tatanggalin si Lord kahit masaktan ka pa. Ikalawa, sometimes, God has to put us in a situation you were rejected to do more important duties in life. Totoo ba minsan, kahit masakit ma-reject, papayagan ng Diyos. Sino rito naranasan ng ma-reject? Alam niyo po, minsan, may lalapitan ka, hindi ka pa uutangin. Walang-wala ka, pero hindi ka pa hihiramin. Minsan, mahal na mahal mo, pero hindi pala ikaw yung mahal. Sino rito sa mga kabataan yung naranasan mo na yon? Yung sobra mong minahal, pero hindi ikaw yung minahal. Alam niyo po, sobrang sakit ma-reject sa buhay. Minsan, kailangan mo pang ma-reject para lang makasama mo o magawa mo yung mas dapat mong gawin sa buhay mo. Eh. Pansinin niyo si David. Bakit kaya hindi siya, kung hindi kaya siya ni-reject ng mga Pilisteo, na-recover kaya niya lahat ng nawala sa kanya? Kasi that time, dapat kasama siya ng mga Pilisteo para doon sa isang digmaan eh. Pero, hindi siya sinama eh, ni-reject siya eh. Nung ibang mga hari, what's the point? May mga rejection talaga sa buhay mo na papayagan ng Diyos para ma-recover mo kaginhawahan mo. Totoo ba yan? Sino po aminado? Nasaktan nung ma-reject. Nasaktan nung merong hindi tumulong sa kanya. Pero after that, mas nagsumikap ka. Alam niyo po, may mga rejection talaga sa buhay pa. Napapayagan ng Diyos para lang ma-recover mo yung kalusugan mo, yung kayamanan mo, yung relasyon mo. Lahat ng yon papayagan ng Diyos para lang ma-recover yung dapat mong ma-recover sa buhay mo. Ikalawa, na dapat pinaniniwalaan natin na sa point na merong kinukuha, tinatanggal ang Diyos sa ating buhay, maniwala ka sa puntong Diyos na ang pag-asa mo, muli kang palalakasin ng Diyos. Niniwala po kayo doon? Pag ang Diyos na ang pag-asa mo, kahit nawalan ka pa ng kayamanan, nawalan ka pa ng kalusugan, nawalan ka pa ng relasyon, bibigyan ka ng panibagong pag-asa ng Diyos. Bibigyan ka ng Diyos ng panibagong kalakasan para muling bumangon, para muling makuha yung mga dapat makuha sa buhay mo. Ang sabi doon sa verse 6, letter B, ang sabi doon, ang buong bayan ay masama ang kalooban dahil sa kanya-kanyang mga anak na lalaki at babae, ngunit pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. Sino po naniniwala? Diyos naman talaga ang pag-asa ng kabuhayan mo eh. Totoo ba yan? Diyos naman talaga ang pag-asa ng kalusugan mo eh. Sino naniniwala? Kahit sabihin pa ng doktor na malala na yung sakit mo, kaya pa rin naman niyang pagalingin ng Diyos. At the same time, sino po naniniwala? Kahit na ang tagal-tagal na ninyong magkalayong mag-asawa, pag ang Diyos ang pinanghawakan mo, nabubuo dyan,
kaya pa rin niyang buuin ng Panginoon. Na kahit na parang ang gulong-gulo na ng inyong relasyon, kaya pa rin niyang pasayahin ng Diyos. Alam niyo po, again, ano pinapakita rito? When every support was gone except from God, that's surely a sign of victory. Totoo ba? Posible naman talaga na mawala suporta ng tao sa kabuhayan mo eh. Totoo ba yan? Sino aminado? Minsan yung mga taong inaasahan mo na susuporta sa hanap buhay mo, hindi mo naasahan. Totoo ba yan? Nangyayari yon? Yung mga taong inaasahan mo na susuporta doon sa business mo, susuporta doon sa hanap buhay mo, pero hindi ka sinuportahan. Alam niyo po, pwedeng dumating yung point na yung mga tao sa paligid mo, hindi ka susuportahan para gumaling ka eh. Yung bang ang maririnig mo, sa halip na encouragement, sa halip na makapagpapalakas ng loob sa iyo, ang maririnig mo, parang malapit nang umuwi sa Panginoon yan. Alam niyo po, minsan may mga tao sa halip na suportahan ng pagkabuo ng relasyon mo, ang maririnig mo sa kanila, wala nang pag-asa pang maayos ang marriage yan. Pwedeng dumating sa point, tandaan niyo po, na mawala ang suporta ng tao sa mga mahalagang bagay sa buhay mo. Pansinin niyo si David, yung mga kasama niya, gusto na siyang batuhin eh. That time, doon sa binasa natin na verse, dahil nga nawala lahat ng mga mahalaga sa kanila eh. Para sa kanila, kasalanan nito lahat ni David, kaya nangyari yan. What's the point? Sa panahon na bagsak ka, may mga tao sa halip na tulungan ka, sisisihin ka. Sino po rito na-experience yun? Nung nabaon sa utang, sa halip na tulungan ka, sinisi ka doon sa mga naging desisyon mo sa buhay mo. Sa panahon na grabe ang sakit mo, may mga tao sa halip na tulungan ka, sisisihin ka sa mga ginawa mo sa buhay mo. Sa halip ibangon ka, alam niyo po, may mga tao, sisisihin ka pa. But sino naniniwala? Kahit naman mawala suporta ng tao sa iyo, basta nandoon ang suporta ng Diyos, higit sa nawala sa iyo, kayang ibalik ng Diyos. Totoo ba yan? Hindi baling wala yung suporta ng tao. Ang importante, nananatili ang suporta ng Diyos dahil higit doon sa nawala sa iyo, kayang ibalik ng Diyos. Totoo ba yan? Higit doon sa nawalang suporta ng tao sa kabuhayan mo, higit ang kayang ibalik ng Diyos sa nawalang kabuhayan mo. Higit ang kayang ibalik ng Diyos doon sa nawalang sa iyo. Higit ang kayang ibalik Diyos doon sa nawalang saya sa relasyon mo o sa marriage mo. Alam niyo po, ano pinapakita nito? Pag ang Diyos ang naging pag-asa mo, hindi mababaliwala lahat ng iniintay mo na ibalik ng Diyos sa iyo. Ikalawa, in a moment of total loss, to recover is a complete self-choice. Totoo ba sa panahon bagsak na bagsak ang kabuhayan mo, yung muling makabangon, guminhawa pa, was a completely your choice. Ikaw yung dapat na pumili nito eh. Kahit na bagsak na yung kabuhayan mo. At totoo ba sa panahon bagsak na bagsak ang kalusugan mo, yung muling sumigla ka, gumaling ka, makabangon ka, it was a completely your choice. At totoo ba sa panahong bagsak na bagsak ang relasyon mo, ang marriage mo, ang muling makabangon, sumaya pa at mabuo kayo was a completely your choice. Tandaan mo, ikaw at ikaw ang unang-unang gumusto na muling guminhawa. Ikaw at ikaw ang dapat na unang-unang gumusto na gumaling ka. Ikaw ang unang-unang dapat na gumusto na maayos ang relasyon mo. And finally, maniwala ka, lahat ng pangako ng Diyos, mapanghahawakan mo. Pinakamahalagang dapat mong paniwalaan sa mga panahong may nawala sa iyo, may tinanggal sa iyo ang Diyos. Maniwala ka lahat ng pangako ng Diyos, mapanghahawakan mo. Sabi doon sa verse 8,
dito sa 1 Samuel 30, at sumangguni si David sa Panginoon, hahabulin ko ba ang pangkat na to? Aabutan ko kaya sila? At sinagot siya ng Panginoon, habulin mo sapagkat tiyak na aabutan mo at tiyak na maililigtas mo. Sino po naniniwala? Lahat ng pangako ng Diyos para sa kaginhawahan mo, tutuparin ng Diyos. Sino po naniniwala? Lahat ng pangako para sa kagalingan mo, tutuparin ng Diyos. At sino po naniniwala? Lahat ng pangako ng Diyos para sa kaayusan ng marriage mo, ng pamilya mo, tutuparin ng Diyos. Kahit na parang ang layo ng process, parang ang tagal ng proseso bago bumalik, bago na-recover, for one thing na dapat panghawakan mo sa buhay mo dahil pinangako siya ng Diyos, mangyayari siya. Pansinin niyo ang sabi ng Panginoon kay David, maliligtas mo sila. Mababawi mo sila. What does it mean? Una, all promises of God invited your cooperation, obedience, and trust. Sino po naniniwala? Malabo mong maranasan ang restoration ng yaman na intended ng Diyos para sa iyo nang wala kang gagawin. Sino po naniniwala? Malabo mong maranasan ang restoration ng yaman na intended ng Diyos para sa iyo nang hindi mo kayang sundin ang Diyos eh. At sino po naniniwala, malabo mong maranasan ang restoration ng yaman na intended ng Diyos para sa iyo nang hindi mo kayang magtiwala sa Diyos. Sino po rito kaya niyang magtiwala? Kayang i-restore ng Diyos ang kaginawahan sa buhay mo. Yung akala mo hindi na darating pero dadating pa pala sa buhay mo. At sino po naniniwala, malabo mong maranasan ang restoration ng ganap na kagalingan mula sa Diyos nang wala kang gagawin eh. Nang hindi mo kayang sundin ang Diyos, nang hindi mo kayang magtiwala sa Diyos. Sino po rito kaya niyang magtiwala sa Diyos? Kaya niyang maniwala na kaya siyang pagalingin ng Diyos. Gayon din sa relasyon mo o sa marriage mo. Malabo mong maranasan ang restoration ng relasyon mo nang wala kang gagawin. Nang hindi mo kayang sundin ng Diyos, nang hindi mo kayang pagtiwala o pagtiwalaan ng Diyos. Sa lahat ng gusto mong i-restore ng Diyos sa journey mo, may gagawin ka, may susundin ka, may pananampalatayanan ka. Ikalawa, God will give you more than of what you wanted to be restored in your journey. Sino po naniniwala? Higit sa nawalang yaman sa kabuhayan mo, kayang-kayang i-restore ng Diyos simula sa oras na ito. Sino po naniniwala? Higit sa nawalang kasiglahan sa iyo, kayang i-restore ng Diyos simula sa oras na ito. Kahit sinabi pa na may sakit ka na, kahit sinabi pa na grabe na yung sakit na yan, sino po naniniwala? Kaya siyang i-restore ng Diyos ngayon yung kagalingan sa buhay mo. At sino po naniniwala? Higit sa nawalang saya sa marriage mo, sa oras na ito, kaya siyang i-restore ng Diyos. Kaya kayong buuin ng Diyos. Kayang pasayahin uli ng Diyos ang pamilya mo. Pansinin niyo si David. Hindi lang niya nabawi pa pamilya niya. Hindi lang nabawi yung yamang kinuha sa kanila, namigay pa siya ng sobra-sobra sa mga kasama niya. What's the point? Maniwala ka. Hindi lang ang nawalang yaman, ang kabuhayan mo, ang kayang i-restore ng Diyos. Kaya ka pang buhusan ng Diyos ng sobra-sobra para ikaw naman ang mamigay sa iba. Sino po rito gusto niya dumating sa point na yon? Hindi lang siya payamanin ng Diyos, kundi dumating sa point na siya naman ang mamimigay sa iba. Alam niyo po, maniwala ka. Kung ang hinihingi mo lang ibalik ng Diyos ang kabuhayan mo, maniwala ka, kaya kang bigyan ng Diyos, kayang dagdagan ng Diyos ang hinihingi mo ng bagong bahay, ng bagong sasakyan, ng bagong kabuhayan, dahil sobra-sobra kung magbalik ang Diyos. Hindi lang siya nagre-restore ng nawala sa iyo, higit doon sa nawala sa iyo, kayang i-restore ng Diyos sa buhay mo.
Kung ang hinihingi mo lang, ibalik ng Diyos ang pinagkakakitaan mo, maniwala ka, kaya ka pang dagdagan ng Diyos ng bagong kabuhayan, ng bagong negosyo. Kung ang hinihingi mo lang, pagalingin ka ng Diyos sa sakit mo, maniwala ka, kaya ka pang dagdagan ng maraming taon ng Diyos para makasama ang pamilya mo. Sino po rito naniniwala, kayang-kaya kang pagalingin ng Diyos para sa pamilya mo? And at the same time, kung ang hinihingi mo lang, buuin uli ng Diyos ang pamilya mo, maniwala ka, kaya pang dagdagan ng maraming taon na masaya ang pamilya mo. Maniwala ka, sa oras na to, may nire-restore ang Diyos sa kabuhayan mo. Maniwala ka, yung akala mo, hindi na mangyayari na pagginhawa, hindi na mababalik na yaman sa inyo, i-restore ng Diyos. Maniwala ka sa oras na ito, may financial freedom na pinadadala ang Diyos sa pintuan ng tahanan mo. Maniwala ka, sa oras na ito, may financial breakthrough na bumababa mula sa langit, papasok sa mga tahanan ng bawat isa. At maniwala ka sa oras na to, may pinadadalang himala ng pagpapagaling ang Diyos para sa iyo. At maniwala ka sa oras na to, muling binubuo ng Diyos ang pamilya mo. Hindi aksidente na ngayong oras na to, ito ang narinig mong mensahe. Dahil alam ng Diyos, ang tagal-tagal mo nang iniintay ang financial breakthrough sa buhay mo. At maniwala ka sa oras na to, kaya siyang ibigay ng Diyos. Yung matagal mo nang iniintay na kagalingan, maniwala ka sa oras na to, binibigay sa iyo ng Diyos. At yung matagal na iniintay mo na muling mabuo ang pamilya mo, sa oras na to, binibigay sa iyo ng Diyos. Today is the day of great restoration coming from the Lord. Maniwala ka, hindi ito simpleng araw sa buhay mo, kundi ito ay araw kung saan sisimulan muli ng Diyos ang restoration ng mga greater things sa buhay mo. Greater things coming to your finances, greater things coming to your health, and greater things coming to your family and your marriage.